Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 28, 2026, Thursday. Patuloy na lumalakas at lumalapit sa bansa ang bagyo sa silangan na may international name na Jangmi. Pero ngayong araw, ito ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, may isa pang bagyo na manggagaling sa kanluran kasabay ng habagat. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang Tropical Storm Jangmi ay tinatayang nasa layong 1,195 kilometers east of Eastern Visayas. Ang maximum sustained winds nito ay 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may bugso na umaabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa labas pa ito ng parsa ngayon pero dahil tuloy ang paggalaw at may malinaw na outlook sa pagpasok nito sa PAR, patuloy natin itong imo-monitor dahil pwede pa rin magbago ang track at lakas nito. Ngayon, silipin natin ang magiging lagay ng panahon sa bansa. Sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwesterly wind flow. Kapag ganitong wind flow ang umiiral, ang hangin galing southwest ang nagdadala ng moisture at tumutulak ng mas makakapal na ulap papasok ng mga lugar sa kanluran. Kaya ang ulan dito ay pabalik-balik at may mga oras na pwedeng lumakas sa maikling panahon, lalo na kapag nagsabay ang makapal na ulap at pagbuo ng thunderstorm cells. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides sa iilang lugar lalo na sa mga mabababang bahagi at sa mga rutang madaling bahain. Pati na rin sa mga bahaging may dalisdis na madaling lumambot ang lupa kapag paulit-ulit na nababasa. Para naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay trough of tropical storm. Kapag trough ang driver, mas nagiging organisado ang linya ng ulap-ulan sa ilang oras, kaya mas may tsansa ng mas madalas at mas malawak na buhos kumpara sa purely localized thunderstorm. Pwedeng may mga oras na tuloy-tuloy ang ulan sa isang bahagi, tapos hihina, tapos babalik ulit. Lalo na kung tumapat ang trough at ang moisture sa iisang koridor. Dahil moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy ang ulan, posible ang flash floods at landslide sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may slope. Sa silangang bahagi ng Mindanao, mas ramdam ito kapag nagtipon ang mga ulap-ulan at naglabas ng thunderstorm burst na tumatagal sa iisang area. Kaya mas mabilis tumaas ang tubig sa mga daluyan at mas mabilis lumambot ang lupa sa matatarik na bahagi. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, ang ulan dito ay mas nakadepende sa local heat at moisture. Kaya hindi ito sabay-sabay sa lahat. Pwedeng sa isang lugar ay mainit at maliwanag, pero sa katabing lugar ay biglang kumapal ang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga bahaging madaling bahain kapag mabilis ang buhos. Sa Metro Manila, ganitong klase ng ulan ang kadalasang biglaan, kaya mabilis magbago ang kondisyon ng kalsada at visibility kapag bumuhos. Tapos titila ulit pagkatapos ng ilang sandali. Habang sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas, pwedeng pareho ang karakter, paisa-isang tama, biglaan ang buhos at nag-iiba-iba sa bawat bayan o lungsod. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan dahil ito ang isa sa pinakamahalagang indikasyon kung saan mas ramdam ang epekto ng mga umiiral na sistema. Para sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula west to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa ganitong range, manageable sa maraming baybayin pero mas ramdam ang pag-alon sa mga seaboards na bukas sa ihip at sa mga rutang mas exposed sa open sea, lalo na kung sasabay ang thunderstorm sa malapit na karagatan. Para sa extreme northern Luzon, light to moderate ang hangin na mula northwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate rin 0.6 hanggang 1.8 meters. Dito mahalagang tandaan na kahit slight to moderate ang baseline sa araw na ito, may outlook na posibleng magbago ang kondisyon sa weekend. Kaya ang mga susunod na update ang magpapalinaw kung gaano tataas ang alon at kung gaano kalakas ang ihip habang papalapit ang mas malakas na bahagi ng tropical cyclone sa mas malawak na Philippine Sea area.
Para sa western section ng southern Luzon, pati sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate 0.6 hanggang 1.5 meters. Ang direksyong ito ang tumutugma sa southwesterly wind flow na nagdadala ng moisture. Kaya sa mga baybayin na nakaharap sa southwest to west, mas ramdam ang tuloy-tuloy na ihip at banayad na alon na pwedeng maging mas kapansin-pansin kapag sumabay ang thunderstorm activity. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na variable at ang coastal waters ay slight to moderate 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas mababa ang upper range dito kaya mas kalmado ang baseline sa maraming baybayin, pero pwedeng mag-iba ang sea state sa iilang oras kapag may thunderstorm cell sa malapit na karagatan dahil pwedeng sumabay ang pabugsong hangin. Sa general outlook para kay Tropical Storm Jangmi, ayon sa forecast period, magpapatuloy itong kumilos north-northwestward hanggang sa pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw, mamayang gabi o sa Friday, May 29 ng umaga. Kapag nasa loob na ito ng PAR, bibigyan ito ng local name na Domeng. Pagkatapos ng PAR entry, inaasahang kikilos ito generally northwestward to northward habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Ibig sabihin, mas nangingibabaw ang senaryo na nasa karagatan ang ruta at hindi diretsong tatawid sa kalupaan. Pagdating sa lakas, inaasahang magpapatuloy ang pag-intensify ni Jangmi at posibleng umabot sa typhoon category sa Saturday, May 30. Sinasabi din sa forecast na maaaring maabot nito ang peak intensity sa pagitan ng Saturday at Sunday, May 31 habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan ng steady weakening kaya ang larawan ng intensity ay may window ng paglakas habang nasa karagatan tapos susunod ang unti-unting paghina habang nagpapatuloy ang paggalaw. Tungkol sa landfall, mas mababa ang tsansa na maglandfall ito sa bansa at dahil sa eastward shift ng latest forecast track, mas mababa na rin ang posibilidad ng pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon, bagamat hindi ito tuluyang inaalis. Meaning sa kasalukuyang guidance, mas lamang na manatili itong malayo sa lupa pero may maliit na window na pwedeng magbago. Depende sa susunod na track updates, lalo na kung mag-shift pa ang ruta sa mas malapit na bahagi ng Hilaga. Isa pang mahalagang punto sa outlook, posibleng palakasin ng tropical cyclone na ito ang southwesterly wind flow simula sa Saturday. Dito pumapasok yung enhancement ng habagat-like flow kahit ang tawag sa forecast ay southwesterly wind flow. Kapag mas lumakas ang southwest flow, mas dadami ang moisture na itinutulak papasok sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya pwedeng tumaas ang pagkakataon ng mas malalawak na pag-ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng daloy na ito. At dahil ngayon pa lang ay nararanasan na sa Palawan at kanlurang Visayas at Mindanao ang epekto ng southwesterly wind flow, mas magiging mahalaga ang pagtingin kung gaano ito lalakas pagdating ng Saturday habang lumalakas si Domeng sa Philippine Sea. Bukod nga dito ay may isa pang posibleng sistema na mabubuo sa kanlurang bahagi ng bansa kasabay ng habagat na posibleng magpaulan sa malaking bahagi ng bansa sa unang linggo ng June. Kaya mahalaga na patuloy natin itong bantayan dahil anumang oras posibleng magbago ang track at intensity ng mga weather disturbance na binabantayan natin sa silangan at kanluran ng bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.